So, what's up mga ka-brother? So ngayon gamit natin yung Sniper 155 natin na cyan blue na mukhang green minsan. Pero the best sa akin yung looks na ito. Ayan nga, so guys, babanda tayo ngayon sa Pulilan, Bulacan. May asikasuhin tayo. Mapasyal ko kayo kung paano yung daan. Ayun, habang nasa biyahe tayo, pag-usapan na natin yung pros and cons ng isang Sniper 155. Bali 10 months na nga pala itong motor na to sa akin. So far wala naman masyadong issue. Start tayo dun sa consequence ng Sniper. Unang-una, dahil big tire nga siya, talagang mahakot siya sa putik. Talagang puputikan niya yung sarili niya kapag dumadaan ka sa mga mapuputik na lugar. Hindi lang yung sarili niya, pati ikaw tatalsikan ka talaga. Kung may backride ka yun, talagang mapuputikan yung backride mo kahit hindi ka naka-delete fender, lalo pa pag nag-delete fender ka. Pero mabinin natin ang pogi pagka naka-delete fender yung Sniper. So yun guys, no, balik tayo dun sa usapan na pros and cons. Ayun nga, nasabi ko na pala yung cons ng isa. Isa pang consequence ng Sniper siguro para sa akin, ang mahal ng gulong. Hindi siya friendly budget na 600, 700. Pero makakahanap ko ng pinakamura, lowest 1.5 na, lalo sa likod. Okay naman yung stock tires niya, pero hindi siya friendly lalo pagbasa. So bawas hangin technique tayo dyan pagka basa. As you can see naman, all stock tong Sniper natin. Wala tayong binago. Naka racing monkey na pipe lang. Ayan. Ano ba? Remap pala. Oo. Siyempre sunod tayo sa recommend ng nakarurunong na palit pipe remap. Yan. Pero lahat all stock. Sakay nga pala natin dyan sa Limander. Yun, pares kaming nasa 70 plus kilos na, pero nakikita nyo naman yung hatakan yan. Yung consequence na ano pa, yung mga issue naman na sinasabi nila ng Sniper, hindi ko naman naranasan sa 10 months na paggamit ko. At mukhang tambahan lang din sa unit talaga yung overheating na sinasabi nila. Although mainit talaga yung makina ng Sniper, talagang pag traffic, nakababa yung dalawang binti mo, ramdam mo yung singaw ng makina. Pero yung overheating, never pa naman lumabas yung Fahrenheit na sign dyan sa dashboard ko. Tapos sa clutch damper na issue, hindi naman nangyari sa akin. Walwal din ako gumamit yan mga ka-brother. Mabait lang ako dyan sa video, pero minsan halo pag mag-isa ako, walwal yan. Talagang pitik kung pitik bawat kambyada. Tapos timing chain, yung tensioner pala ng timing chain, never ko namang na-experience din na umingal. Although sabi nila 2K odo, 4K odo mararamdaman mo na. Sa akin nga pala pa 6K odo na yan. 10 months, no? Laki ng kulang ko. Bihira kasi magamit yun. Pero nakakasubok naman ng long drive yan. Ngayon, medyo traffic ngayon dito tayo bandang Marilao. Tamang singit lang. Medyo kamote, pero kasama sa buhay yan. Ayun, mabalik nga lang pala ako sa nasabi ng remap. Nakalimutan ko bigyan ng credit si Boss Ronnie ng RSS Ronnie Scooter Shop ng Nueva Ecija. Ayun, recommend ko remap ng Sniper. Talagang laki ng itataas ng horsepower ng motor nyo. Sekreto yan ng mga naka-Sniper. Talagang the best si Boss Ronnie.
Maganda pa kausap na tao. Hindi ka lolokohin. Yung sa niya ngayon, uwi kang masaya. Talagang masaya akong umuwi nun. Nagpa-remap ako sa kanya. Malaki pagbabago. Budget friendly rin yung remap niya. Tapos kompleto sa gamit. Hindi remap na copy paste lang. Papakita niya talaga sa'yo kung paano siya nagre-remap. Kung paano niya nahanap yung tamang air and fuel mixture ng motor mo. Kasi karamihan sa nagre-remap ngayon, copy paste. Sabi nga ni Boss Ronnie, talaga may DNA yung motor. Hindi porket pares kayong Sniper, pares kayong Aerox, pares kayong NMAX, pares na kayo ng mapping. Iba-iba yan. Yung kinakapa talaga. So yun mga merong Sniper 155 dyan, version 1 then version 2. Solid, promise. Ang taas ng horsepower, ang layo. Hindi na sabihin kung ano yung output ng sa akin, secret na yan. Pero mararanasan nyo, malalaman nyo. Para na kayong nagpa-super stock. Siyempre mas malakas pa rin yung naka-super stock kayo tapos remap pa. Pero sa mga long driver na katulad ko, remap lang pwede na. Tapos all stock na. Laki ng pagbabagong mararamdaman nyo dyan. Yun, balik tayo sa usapan natin. Sa pros naman, talaga ang dami. Unang-una, power delivery niya. Talagang kahit subok ko na sa mga nakapagilid na Aerox and Max. Basta stakan ng labanan kaya makipagsabayan sa arangkadahan. Parang scooter din. Talagang iba power delivery iba hatak ng Sniper. Para siyang scooter. Talagang makikipagsabayan siya sa mga scooter. Minsan hindi ka pa abutan. Subukan ko na kasi magka Rider 150. Yung carb mahina yung hatak niya. Sa dulo lang talaga siya babawi. Tulad ko, nandito ako sa city mas gamit mo talaga yung lakas ng arangkada sa pag-overtake sa mga truck ganun. Prefer ko rin tong Sniper. Hindi ko lang alam hindi ko pa nasubukan yung version 1 version 2 kung ganun din kalakas talaga humatak. All stock yun usapan, hindi ko pa napaparimap, hindi ko pa napapalitan ng pipe. Iba horsepower, iba hatak talaga. Kung sa top speed naman, pag sa all stock, okay din, pero ramdam mo na may ibubuga pa siya. Kasi sa totoo lang, kung hindi ka nagpa-remap at hindi ka nagpalit ng pipe, pang cruising lang yung 6 gear netong Sniper. Danas ko dati, baga 5th gear, sasagad ka ng 120, 115 or 110 lang, ganon. Pagtungtong mo ng 6 gear, hindi naaangat yun. Medyo latana. Alam ng mga naka-Sniper, iba nagpapalit na sprocket combination. Basta kasi na itong Sniper 1446, iba nag-a-adjust sa likod 47. Pero yun, solid niya sa hatak. Tapos isa pa bumabali talaga siya ng light kasi siguro yung kulay niya hindi pangkaraniwan. Parang papatingin talaga yung tao, anong motor yan, ganon. Kaya 155 yan Yamaha yan So papansin ko din kasi yung tito ko meron siyang Yamaha R15, the best na nagamit kasabay. Magkamukha talaga yung makina. Talagang palagay ko ECU lang pinag-iba Kasi stock horsepower ng R15 nasa 17.7 or 19 tama. Tapos ang Sniper ang 17. Pero kung titignan mo yung makina, parehas lang. Siguro iba rin yung power delivery ng Sniper kasi parang makina lang din ang R15 ang nakasalpak sa kanya. Kasi pa sabi nila mas ilalakas daw yan kapag nagpalit ka ng
clutch na 5 spring. Kasi ito lang medyo downside ng sniper. Ayan, sama natin sa consequence yun. 3 spring lang siya. Siguro para malambot, yun. Tama lang may hatak niya, pero minsan ramdam mo na medyo mag-i-slide siya, lalo kung gusto mo talaga siyang pasabayin sa bera mo. Ngayon marami nagsasabi na mag 5 spring. Yung pang sniper version 1 pwede ilipat dyan para 5 spring siya. Yan, ramdam na yung power delivery. Yun, nakita nyo, medyo inahatak ko siya, pero tamang cruise control lang. Cruising para cruise control tuloy. Isa pang pros na ito talaga. Ano mo ito sasabihin ko? Ayun, smooth lahat. As in lahat. Oo, sa upuan medyo matigas. Yun lang. Pero lahat as in smooth. Sarap pihitin. Siyempre siguro bago. Pagpihitin, clutch solid. Cambio malambot. Ito ng mga pantra. Kapag uminit ng makina, tumitigas na yung cambio. Ito hindi. Tsaka panalo sa long drive. Sa upgrade, kung bibili kayo ng Sniper 155, recommend ko talaga na unang upgrade niya radiator. Talaga manipis ang radiator ng Sniper. Nagbabalak na rin ako magpalit ng radiator. Medyo pricey lang talaga siya pero marami naman akong katropa na nagko-comment na ang ganda nga daw yung sasabi issue na mainit sa makina, damdam mainit, medyo hindi na daw. So yun, una yun, syempre malaki gawak, malaki sira kapag nag-overheat yung motor mo. So ayun guys, nandito na tayo sa may bandang Bukawi. Medyo traffic ang biyahe natin kasi medyo tumila lang ang ulan. Talagang enjoy lang. Kasi ito medyo nandito tayo sa Clarity Bypass, and makikita nyo guys, medyo bibira tayo ng konti dyan kasi maluwag na dito sa part na to ulitin ko, yung dalawa kami dyan. Kita nyo naman yung hatak niya, parang hindi siya lata. Sa langis nga pala, gamit natin is Motul H-Tech. Recommend ni Boss Migoy ng Minimoto siya. Ganda siya sa makina. Suggest ko lang kapag naghahanap kayo ng magandang brand ng makina, kapag painitin nyo muna yung makina, mga 10 to 20 minutes gamitin nyo, tapos sabay buksan nyo, check nyo yung langis, as in hawakan nyo. Pag yan lumabnaw, sabihin hindi siya kaganda, hindi niya ma-hold sa high temperature yung kailangan kung ano yung viscosity niya habang malamig pa, malapit, kasing lapot niya pa rin pag uminit. Maraming langis na peke ngayon, doon nyo malalaman kung pangit yung langis na gamit nyo. Para sa akin opinion ko lang, pangit kasi yung langis na minute lang yung makina mo, lumalabnaw na agad siya, parang gumagaspang ganon. Yun, ganun gawin nyo, solid yun guys. Kahit anong langis naman okay, basta hindi peke. Yan yung gamit ko, Motul H-Tech, may security yan, may scan pa. Kaso sa iPhone mo siya ma-check. Yun, kapag na-check mo siya sa iPhone, yun, para malabas sa Motul kung peke yung product. Next vlog ko tuturo ko sa inyo paano yung check yun. Yun na guys, tamang cruising lang, tamang biyahe lang tayo dito. At yun, isa pang pros ng Sniper, may Sniper 155, may VVA siya, talagang ramdam mo yung sinisipa. Kung mapapansin nyo dyan sa dashboard, once na umilaw yung side na VVA,
Miski ikaw na may hawak, nararamdaman mo yung itutulak niya. Talagang nakikita mo yung power delivery niya. Panalo guys. Yes. Dumihin lang talaga. Ayun nga mga kuys, bakit yun yung BBA, nararamdam na yun yung sipa ng mga kanya. Yun nga pala sa pagkakarimap, kasi ang RPM limit lang talaga na sniper is 10,300. Basta yung gusto mo. Sa akin na nakalimit ako ng 13,000. Safe, medyo safe yun pang long drive. Medyo maganda na yung hatawan niya, 13,000 RPM. Isa pang maganda dito sa sniper talaga, yung handling niya. Looks parang yung big bike na hindi. Masarap doon, nasa pagitan ka lang. Yung handling niya, hindi mo siya pakaramdam na small bike, hindi mo rin siya pakaramdam na big bike. Smooth lang. Maganda manibela, hindi malikot. The best ayos sa mga cornering. Cons pa isa naalala ko, yung shock sa harap. Pag nalubak ka ng biglat, lumalagatok. Ay, nung una akala ko tumatama yung fender. May halong pala, yung shock pala mismo talaga. Yun, upgrade. Sa totoo lang, marami talagang kung gusto mong maging the best. Lahat naman ng motor may consequence. So maging the best, upgrade mo na lang. Yung madalas pinapatamaan ng iba dyan na yung foot brake daw pang tricycle. Oo, medyo paangat tignan, pero sa akin sakto lang. Sakto lang sa paa. Kung napapangitan ka, siguro pang shifter ka, magpalit ka na ng shifter, goods na yan. Yun na guys, malapit na tayo. Exit na tayo ng bypass. Dito sa part na to, sa Pulilan na tayo. Salamat sa pala, sinayang ko na naman ang ilang oras ng buhay niya, ilang minuto. Comment below, comment lang mga traps kung gusto nyo sa susunod. Tama, pasyal lang natin yung motor. Ang araw nung nag-uulan ay motor natin hindi na umiinit makina. Ayun na, ingat kayo mga troops, mga ka-brother. Ride safe sa inyo. So ayun guys, nung malapit na kami sa pupuntahan namin ni Commander. Ask pa rin siya. Hindi ko alam kung gising pa, bala na. Hindi ko nga alam kung nasa likod ko pa siya. Pero ito, ayan. See you on my next vlog.